Naiyak si Derek Lauren Jogi. Nakiusap kay Kimi na manatili sa ABS-CBN. Paulo always support kay Kim. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Muling pinatatag ng multimedia idol na si Kim Chiu ang kanyang pwesto sa Kapamilya Network sa pamamagitan ng pagpirma ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN na muling nagpapatibay sa kanyang katapatan at pasasalamat sa kanyang tahanan sa nakalipas na 17 taon. Ang emosyonal na sandali ay naganap sa Keep Shining, The Kim Chiu Network Contract Signing, kung saan nagmumuni-muni si Kim sa kanyang hindi kapani-paniwalang paglalakbay mula sa isang mapangarapin hanggang sa isa sa mga pinaka-bankable na bituin sa Pilipinas. Nagsimula ako ng walang anuman, walang kakayahan, walang kaalaman tungkol sa mga industriyang ito. Wala akong alam sa pag-arte, pagkanta, pagsayaw at lalo na sa pag-host dahil ang sakit daw sa tinga ng boses ko noon. Kim shared, her voice triggered with nostalgia and gratitude, pero binigyan ako ng pagkakataon ng ABS-CBN and now I'm living my dream. Ang pagsikat ni Kim ay nagsimula noong 2006 nang siya ay kinoronahan bilang big winner ng Pinoy Big Brother Edition 1. Sa paglipas ng mga taon, umunlad ang kanyang karera, ngunit hindi niya nakakalimutan ang network na naniniwala sa kanya noong wala pa siya. Dahil sa ABS-CBN naging maayos ang buhay namin. Hindi lang pangarap ko ang natupad kundi pati ng mga pangarap ng mga kapatid ko. Kaya ngayon it's my turn to give back. I've always be here for ABS-CBN kasi tinulungan nila ako nung walang-wala pa ako. Kim said, her voice cracking with emotion. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga nangungunang executive ng ABS-CBN kabilang ang Chairman Mark Lopez, Presidente at CEO na si Carlo Katigbak, COO ng broadcast na si Cory Vidanes, TV production at Star Magic. ABS-CBN ay nagtatrabaho sa pagprotekta pagkuha ng hustisya para kay Kim. Nakakasama natin si Kim sa hirap at ginhawa. Ang pagmamahal niya sa ABS-CBN ay walang kapantay at makikita ito sa kanyang mga kilos at salita. Naiyak ako kasi seeing her grow and stay with us despite everything is truly inspiring, sabi ni Derek Lauren sa kanyang bagong kontrata. Inihayag ni Kim na maaaring umasa ang tagahanga sa mas kapanapanabik na mga proyekto, kabilang ang kanyang hit na Prime Video series na Fed Check at ang hinabangang Dreamscape series na Linlang kung saan kasama niya sina Paulo at JM. Si Paulo Avellino na naroon sa anunsyo ay nagpahayag ng kanyang walang tigil na suporta kay Kim at tinawag siyang dedikado at masipag na aktres na nararapat sa lahat ng tagumpay na kanyang natamo. Bukod sa kanyang mga paparating na proyekto, ang patuloy na binibihag ni Kim ang mga manonood bilang host ng It's Showtime at isang regular na performance sa Asap Natin To. Ipinagmalaki ng kanyang tandang karera ang mga iconic na teleserye tulad ng Saon na Maulit Muli, Tayong Dalawa, May Binondo Girl at Love Thy Woman. Kasama ang mga box office hits tulad ng Bride for Rent, A Ticket for Messages at The Ghost Bride. Sa pagtatapos ng signing event, naglaan ng ilang sandali si Kim upang makipag-usap sa kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Wala ako dito kung wala kayo. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal niyo. I promise to keep giving my best, hindi lang para sa ABS-CBN kundi para sa inyong lahat. Ang kwento ni Kim Chiu ay nananatiling isang patunay ng katatagan, pasasalamat at katapatan, isang nagniningning na paalala kung bakit siya ay patuloy na naghari bilang isang tunay na kapamilya, multimedia idol. Sa kabilang banda, nakita ni Darren Espanto at Chong Hilario si Pao at Kim sa hallway ng studio. Agad na mag-holding hands sa mataong kapaligiran ng isang creative studio. Madalas na nagpapakita ang energy sa mga hindi inaasahang paraan na isang typical na air synergy. Ang tunog ng tawanan at ang kalabog ng mga kagamitan ay pumupuno sa hangin habang ang mga artista at creator ay parihong nakikisawsaw sa kanilang mga proyekto. Kabilang nasa masiglang paghahalo na ito, nakilala si Darren at Chong sa kanilang malapit na pagkakaibigan. Madalas na matatagpuan sa malalim na pag-uusap o pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kanilang paparating na proyekto sa musika. Lumaki ang kanilang pagsasamahan hanggang sa puntong komportable na silang ipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Madalas na naglalakad sa studio na magkahawak kamay, isang kilos na sumisimbolo sa isang kanilang matatag na pagsasama. Habang tinatahak nila ang maliwanag na pasilyo ng studio, kitang-kita ang excitement ng kanilang mga creative pursuits. Si Darren sa kanyang nakakahawang sigasig ay animated na tinalakay ang pinakabagong mga liriko na kanyang isinulat, habang si Jong ay matamang nakikinig. Paminsan-minsan ay nag-iisip ng kanyang sariling mga iniisip. Ang kanilang koneksyon ay maliwanag, isang timpla ng pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa na umunlad sa paglipas ng panahon. Gayunpaman,
Sa kanilang paglikuhing giinasang nakatagpo sila ni Kim at Paulo, kapwa creative na gumagawa din ng sarili nilang mga proyekto sa studio. The moment was a sudden jolt. Darren and Jong caught off guard. Agad bintawan ang kamay ng isa't isa. Ang pasilyo na kadalasang puno ng tunog ng pagkamalikait, biglang nakaramdam ng hindi magandang tensyon. Sina Pao at Kim na kilalang kilala na kina Darren at Jong ay hindi nasa na masaksihan ang pagkikita ito ng pagmamahal. Apanandalian ngunit kapansin-pansing katahimikan na sumunod ay napuno ng hindi nasabi ng mga tanong na paghatol at pagtanggap. Binasag muna ni Pao Ever the extrovert ang katahimikan. Binati sila na mapaglarong ngiti ng hoy, mga lovebird, akala mo napaka-cool para maghawak kamay sa publiko. Ang light-hearted job ay sinadya upang mabawasan ang tensyon, ngunit itinampok din ito ng mamantayan ng lipunan na kadalasang pagdidikta kung paano ipinapakita ang pagkakaibigan. Nagpalitan ng tingin sina Darren at Jong, maghalong hiya at saya ang bumabalot sa kanila. Alam nilang pareho na ang kanilang pagkakaibigan ay sapat na malakas upang makayanan ang kaunting panunukso, ngunit ang sandali ay nagsilbing paalala kung paano makaka-impluwensya ang mga inaasahan ng lipunan. Sa personal na pagpapahayag, Kim, who has been observing the exchange quite seems honestly, "It's so great to see you too close." Bihira lang makakita ng ganyang pagkakaibigan. Ang kanyang mga salita taus-puso at sumusuporta ay naglipat ng kapaligiran mula sa pagiging awkwardness patungo sa pagkikipagkaibigan. Tumayo silang apat. Nawala ang tensyon nang magsimula silang mag-uusap tungkol sa kanilang mga proyekto, magbahagi ng mga ideya at inspirasyon. Ang sandaling ito ng kahinaan, kahit na maikli, ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na pag-uusap tungkol sa pagkakaibigan, pag-ibig at mga paraan kung saan ipinapahayag ng mga tao ang kanilang mga koneksyon. Sa pagdaloy ng pag-uusap, naging malinaw na ang bono ni Darren at Jong ay hindi lamang tungkol sa kanilang creative partnership, kundi pati na rin sa pag-unawa sa isa't isa, sa mga pagkikibaka at adikain ng isa't isa. Naranasan nila ang mga hamon ng magkasama, nag-navigate sa mga ups and downs ng kanilang mga artistikong paglalakbay, habang palagi sumusuporta sa isa't isa. Ang kanilang kakayahang maging bukas tungkol sa kanilang mga damdamin, pamamagitan man ng pagkakahawak ng mga kamay o pagbabahagi ng kanilang mga takot, ay isang patunay ng kanilang matatag na pagkakaibigan. Ang talakayan sa lalong madaling panahon ay bumaling sa mismong proseso ng pelikula. Ibinahagi ni Pao ang sarili niyang mga karanasan sa pagkikipag-collaborate kay Kim, na binibigyang diin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng supportive partner sa creative field. Tumango si Kim bilang pagsang-ayon. Idinagdag na ang kahinaan ay madalas na humanto sa pinakatunay na sining. Kapag hindi ka natatakot na ipakita ang iyong tunay na sarili, iyon ay kapag nangyari ang mahika. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa. Ito ay lubos na umalingaw-ngaw kina Darren at Jong, na alam na ang kanilang kakayahang ipahayag ang kanilang mga sarili ay hayagang nagpapahintulot sa kanilang musika na umunlad. Ang pasilyo na dating daanan lamang na puno ng mga yabag at halakak ay naging isang sanktuaryo para sa koneksyon. Dito nila napagtanto na ang kanilang pagkakaibigan na minarkahan ng mga sandali ng kahinaan at pagiging bukas. Ang tunay na nagpayaman sa kanilang buhay, ang pagkakilos ng magkahawak kamay, na sa una ay tila walang halaga, ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan habang tinatalakay nila ang kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa lahat ng relasyon. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig at pagkakaibigan, platonic man o romantiko, dapat ipagdiwang sa halip na itago. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, sinilit nila ang konsepto ng mga pamantayan ng lipunan at ang mga panggigipit na kadalasang kasama ng masining na pagpapahayag.